Ang madaldal na pagong. Gaano kaya kadaldal ang pagong na ito? Tara at alamin natin. Ang kwentong ito ay pinangungunahan ni Pagong. At kabilang sa kwentong ito ay sina Inang Gansa at Amang Gansa. Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita ang mga magkakaibigan sa sapa. Sina Inang Gansa, Amang Gansa at ang madaldal na si Pagong. Sila ay nagkukwentuhan, masayang nagkukwentuhan ang mga magkakaibigan, kung ano-anong bagay ang kanilang napagkwentuhan. Hanggang sa magpaalam na ang dalawang gansa, naisipan ni Pagong na nais niyang sumama sa tahanan ng mga gansa. Bakit hindi niyo ako isama sa inyong tahanan? Nais kong sumama sa inyo aking mga kaibigang gansa. Ngunit wala kang pakpak Pagong. Paano ka makakalipad papunta sa aming tahanan? At dahil sa tanong na yan ni Inang Gansa, nag-isip ang tatlo ng paraan kung paano makakasama ang kaibigan nilang si madaldal na Pagong. Bigla namang nakaisip ng paraan ang Amang Gansa. Alam ko na. Kukuha tayo ng kahoy na maaari nating kagating tatlo. Kakagatin namin ni Inang Gansa ang magkabilang dulo at ikaw naman ay kakagat sa bandang gitna at sabay kaming lilipad. Sa ganoong paraan ikaw ay makakapunta sa aming tahanan. Ngunit lagi mong tatandaan, huwag na huwag kang magsasalita, kung hindi ikay mahuhulog sa lupa. Pangako. Tatandaan ko. Ngumiti ang Pagong sa ideya. Dali-dali itong humanap ng kahoy. Di nagtagal ay nakahanap na ng mga ito ng kahoy. Maya-maya ay lumilipad na ang dalawang gansa bitbit ang madaldal na Pagong. Labis na natuwa ang Pagong dahil sa bagong tanawin na kanyang nakikita. Maya-maya pa ay nagtumpukan ng mga bata sa ibaba at sinisigaw ang kanilang pagkamangha sa nakikita nila. Ang galing ng Pagong. Ang galing ng Pagong. Siya'y lumilipad. Ang galing. Ang galing ng Pagong. Siya'y lumilipad. Ang galing. Yan ang mga sinisigaw ng mga bata. Labis na natuwa ang Pagong at naisipan niyang magmayabang sa mga bata. Ako ang dakilang Pago. Ako ang dakilang Pagong. Iyan sana ang sasabihin ni Pagong. Ngunit hindi na naituloy pa ni Pagong ang kanyang sasabihin dahil nahulog siya mula sa pagkakagat sa kahoy. Lumagpak siya sa lupa at sising-sisi, dahil sa pagmamayabang nito ay nahulog siya at di nakasama sa mag-asawang gansa. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang mag-like, share, at subscribe. Salamat!